araw po sa inyong lahat. Ako po si Haven Mia C. Lagudas at ako po ang unang mag-uulat sa aming grupo. So ang pamagat po ng aming tatalakayin ay ang konsepto at perspektibong pagsosyo-politika at kasaysayan. So ito ay isang malawak na larangan ng pag-aaral na sumasaklaw sa mga ideya, pananaw at pagsusuri ng mga pangyayari, kilos at ideolohiya na nakakapekto sa ating lipunan, pamahalaan, base sa kasaysayan. Pinagsama nito ang iba't ibang aspeto mula sa sosyolohiya, agham, pampolitika at kasaysayan. So, ngayon, una nating tatalakayin ay ang konsepto ng lipunan. So, ang lipunan ay isang organisadong grupo ng mga tao na nagbabahagi ng kultura, tradisyon, batas at mga institusyon. So dito nagaganap ang iba't ibang ugnayan at interaksyon ng mga tao na mayroong iba't ibang tungkulin, antas, ng kapangyarihan at interes. So ngayon naman, kikilala natin ang mga konsepto na kaugnay ng lipunan. So una, kultura. Ito ang tumutukoy sa kabuuan ng paniniwala, kaugalian, wika at sining ng isang pangkat ng mga tao. So ang halimbawa nito ay sa Pilipinas, ang bayanihan ay isang kultura ng pagtutulungan. So, di ba, muna siya ginatawag na bayanihan. Like, for example, if naay ka na ang balay nga need nilang aswaton, so, tanang mga tao is mutabang og aswat ato nga balay. So, isa na sa mga kultura diri sa Pilipinas. So, next ay instruktura ng lipunan. Ang instruktura ng lipunan, ito ang organisasyon ng lipunan kung saan nakikita ang antas ng kapangyarihan ng mga klase ng tao at mga institusyong pampolitika at pang-ekonomiya. So, ang halimbawa naman nito, sa panahon ng kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas, malinaw ang instruktura ng lipunan na mayroong naantas tulad ng Peninsulares. So, Espanyol na ipinanganak sa Espanya at Insulares, Espanyol na ipinanganak sa Pilipinas. Samantalang ang mga Indio, bang katutubong Pilipino, ay nasa pinakamababang antas. Ipinapakita ng instruktura na ito kung paano ang kapangyarihan at pribilehiyo ay nahati base sa lahi at pinagmulan. So, muna siya ay example sa instruktura ng lipunan or kanang instructor nila sa lipunan. So, ngayon naman ay mga institusyon. Ang mga institusyon, ito ay mga organisasyon o sistemang panlipunan tulad ng mga pamilya, paaralan, simbahan, at pamahalaan na nangaayos ng mga gawi at aktibidad ng mga tao. So halimbawa, ang simbahan ay isang mahalagang institusyon sa Pilipinas, of course, di ba? Lalo na noong ng kolonyalismong Espanyol. Ginamit ng mga Espanyol ang relihiyon upang palakasin ang kanilang kontrol sa mga Pinoy. Kaya't malaki ang impluwensya ng Katolisismo sa ating kultura at mga tradisyon hanggang ngayon. So, sunod naman natin ay ang mga norm. Ang norm ang pamantayan ng inaasang-asad at gawi ng mga tao sa lipunan na ginagabayan ng mga batas, tradisyon at relihiyon. So, halimbawa ng norm ay pagmamano. Diba, medyo na kasagaran or common nga norm dere sa Pilipinas. So, halimbawa ang pagmamano sa matatanda ay isang norm o pamantayan sa lipunang Pilipino na nagpapakita ng respeto sa ato ang mga nakakatanda. So, ito rin ay isang kilos na inaasahang gawin ng mga bata. So, di ba, kabantay man ng bata pa lang, humingon sila nga, amin ni auntie, amin ni papa, amin ni mama, or sa paniriya, sa tuwing binabati ang kanilang mga, of course, mga lolo, lola, mga itong ingon. So, ang ikalima naman ay ang ugnayan. So, relasyon at interaksyon ng mga tao sa loob ng lipunan. So, ugnayan. Kasama na rito ang mga pamilya, pangkaibigan, pang-ekonomiya, at pang-komunidad.
So, halimbawa ng ugnayan ay ang sistema ng pakikisama. So, pakikisama, nakikipag-ugnay ka sa inyong kasama. Ito ay mahalaga sa mga relasyon sa loob ng lipunan. Sa isang komunidad, ang isang tao ay maaaring magpakita ng gilas sa pamamagitan ng pagsama sa mga aktibidad tulad ng piyesta. So, di ba, very familiar ka sa piyesta, di ba? So, muna yun na, isa po na sa mga kuan diri sa Pilipinas nga kanang pagpiyesta, mato ka dito nga lugar pag nagpiyesta ng lugar, matakot na makahilubilo ka, ayun. Pero syempre, di na mawala ng kaon. So, muna siya yung example sa ugnayan. So, at ang panghuli naman ay pagkakapantay-pantay at hustisya. So, mga ideal na nagpagkakapantay-pantay at katarungan sa konsepto ng pamamahagi ng yaman, karapatan at oportunidad sa lipunan. So, halimbawa nito ay kasalukuyang konteksto ang mga batas tulad ng Anti-Discrimination Ordinance sa ilang mga lugar sa Pilipinas ay nagpapakita ng pagsusumikap na makamit ang pagkakapantay-pantay tulad ng pagtiyak na kanang wala na diskriminasyon batay kung sa ato ang lahi, sa atong gender, and then sa ato ang mga relihiyon, sa mga to, kasarian, mga to gender, o kanang mga kapansanan. Ito ay isang hakbang tungo sa hustisya at pagkakapantay-pantay sa lipunan. So, ang mga konsepto na ito or ang mga pananaw, ito ay mahalaga para maintindihan natin ang mga lipunan at gobyerno. Sa pag-aaral ng mga ito, makikita natin kung paano nabuo ang kasaysayan ng ating kasalukuyang sitwasyon ngayon at kung paano ito nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Yun lang po sa aking parte. Maraming salamat. Magandang araw sa ating lahat. Ako po si Junessa Mihonia. Ito ang aking parte sa aming report. Ito ay ang papel ng lipunan sa pag-unlad ng individual. So, ang lipunan ay humuhubog sa pagkakadalan, asal, kasanayan at halaga ng mga individual na mahalaga sa kanilang pag-unlad at pagkikipahagi sa komunidad. Ito ay isang dinamiko at komplikadong sistema ng nagbabago dahil sa kultura at iba pa. So, sa pakikipagsalamuha sa lipunan, natututo ang mga tao kung paano makipagay sa iba at sumunod sa mga patuntunan. So, halimbawa, sa pamilya pa lang, nahuhubog na ang asa, disiplina at paggalang sa kapwa. So, habang lumalaki, mas lumalawak ang impluensya ng paaralan, kaibigan at komunidad. Sa lipunan din, natututunan ang mga mahalagang kasanayan tulad ng pagkikipag-usap, pagdedesisyon at pagtutulungan. Ang mga pagpapahalaga tulad ng respeto at responsibilidad ay nagiging pundasyon sa kanilang pag-unlad. Ito ay dinamiko at komplikadong sistema dahil hindi permanente ang anyo at layunin nito. Sa pagbabago ng teknolohiya, kultura at ekonomiya, nagbabago rin ang mga inaasahan at sistema ng lipunan. So, ang bawat individual ay kailangang mag-adjust upang makasabay sa mga pagbabagong ito. Halimbawa, ang mabilis na pag-usbong ng teknolohiya ay nagbigay daan sa mga tao na mag-adapt sa digital na paraan ng komunikasyon at trabaho. So, tayo sa ikalawang parte, which is ang pamahalaan. So, ang pamahalaan ay namamahala sa bansa sa pamamagitan ng pagpapatupad ng batas, pagsasaayos ng alituntunin at pagbibigay ng kaayusan, proteksyon at serbisyo sa mga mamamayan. Ito ay isang organisasyon o sistema na namamahala sa isang bansa, estado o komunidad. Ito ang nangangasiwa sa pagpapatupad ng mga batas, pagsasaayos ng mga alituntunin at pagpapasya sa mga patakarang nakakaapekto sa lahat ng mamamayan. So, ang pamahalaan ay may pangunahing tungkulin na nagbibigay ng kaayusan, proteksyon at serbisyo sa kanyang nasasakupan. So, ang pamahalaan ay nangangasiwa sa kaayusan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga batas at regulasyon. Sa pamamagitan nito, napapanatili ang kapayapaan at seguridad ng lipunan. So, ito ang mga pangunahing aspeto ng pamahalaan. Una, ang estruktura ng pamahalaan o ang pambansa or national government. Ito ay tumutukoy sa pinakamataas na antas ng pamahalaan na may saklaw sa buong bansa. Kabilang dito ang Pangulo, Kongreso at iba pang mga ahensya na nagpapatupad ng mga batas at patakaran sa pambansang antas. Ang pangalawang estruktura ng pamahalaan ay ang lokal o ang local government. Ito ay tumutukoy sa pamahalaan na mas mababang antas tulad ng mga lalawigan, lungsod, munisipalidad at barangay.
Ang lokal na pamahalaan ang direktang nakikisalamuha at nagpapatupad ng mga serbisyo at proyekto para sa lokal na komunidad. Ito naman ang mga sangay ng pamahalaan. Una dito ang ehekutibo or ang executive. So pinamumunuan ito ng Pangulo o Punong Ministro. Ito ay tagapagtupad ng mga batas na nagtitiyak na ang mga ito ay nasusunod. So kasama rito ang mga ahensya na nagbibigay ng serbisyong publiko tulad ng edukasyon, kalusugan at seguridad. Pangalawa, ang legislatura or legislative. So binubuo ng mga kinatawan na gumagawa ng batas. So sa Pilipinas, ang legislatura ay binubuo ng dalawang kapulungan, ang Senado or ang Senate at ang kapulungan ng mga kinatawan or ang House of Representatives. Pangatlo ay Judikatura o Judiciary. Ang sangay ng pamahalaan na nag-e-interpret ng mga batas at nagsasaayos ng mga legal na usapin. Ang Korte Suprema ang pinakamataas na hukuman ng bansa at may kapayarihan suriin ang legalidad ng mga batas at desisyon ng iba pang sangay sa pamahalaan. Dumako naman tayo sa mga tungkulin ng pamahalaan. Una, pagpapatupad ng batas. So tinitiyak ng pamahalaan na ang mga batas ay nasusunod at ang mga lumabag ay naaaksyonan. Ito din ang nangangasiwa sa kaayusan sa pamamagitan ng epektibong pagpapatupad ng mga batas. Pinoprotektahan nito ang mga mamamayan mula sa kriminalidad at kaguluhan. Pangalawa, pagbibigay ng serbisyo. Kasama rito ang edukasyon, kalusugan, infrastruktura at iba pang serbisyong pampubliko na kailangan ng mga mamamayan. Halimbawa, ang mga ospital at paaralang pampubliko ay nagsisilbing pangunahing serbisyo ng Estado. Pangatlo, ang pagtatanggol at seguridad. Ito ay nagtatanggol sa bansa laban sa panloob at panlapas banta tulad ng sakuna o terorismo at ang pamamagitan ng militar at pulisya ay siyang nangangalaga sa seguridad ng kanilang nasasakupan. Pang-apat, pagpapanatili ng kaayusan. Sinisiguro ng pamahalaan na may sapat na patakaran at sistema para sa mapayapang pamumuhay ng mga mamayan. Halimbawa, ang regulasyon sa trapiko at pagpapato ng buwis ay ng mga mekanismong nag-aambag sa kaayusan ng lipunan. Nandito naman tayo sa demokrasya at paglahok ng mamamayan. So sa isang demokratikong pamahalaan, mahalaga ang papel ng mamamayan sa pagpili ng kanilang leader sa pamamagitan ng eleksyon. Pagpili at makilahok sa paggawa ng desisyon at ang karapatang bumoto ay mahalagang aspek. Sa demokratikong sistema, ang kapangyarihan ay nasa mamamayan. Mahalaga ang kanilang papel sa pagpili ng mga leaders sa pamamagitan ng eleksyon. Bukod dito, may karapatan silang makalihok sa mga desisyong pangkomunidad tulad ng konsultasyon sa mga proyekto. Tumako tayo sa katiwalaan at pananagutan. Bagamat ang pamahalaan ay nangasahang maglingkod ng may integridad, hindi may kakailang ang katiwalaan ay isa sa mga pangunahing suliranin. Ang maling paggamit ng kapangyarihan para sa pansariling interes ay nagdudulot ng kawalan ng tiwala ng publiko. Kaya naman, mahalaga ang pananagutan at transparency upang maiwasan ang ganitong problema. So sa konklusyon, ang lipunan at pamahalaan ay may mahalagang papel sa paghubog ng individual at sa kabuoang pag-unlad ng bansa. Sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok ng bawat isa at sa maayos na pamamahala, nagiging posible ang maayos na pamumuhay at mapayapang pamumuhay. So pagkikipagbahagi ng pagpapagong panlipunan ay mahalaga upang makasabay at patuloy ng pag-unlad ng mundo. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang mga aspeto ng kasaysayan. Ano-ano nga ba ang mga ito? Una, ang pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan. Ang kasaysayan ay naglalahad ng mga tiyak na kaganapan sa oras at lugar. Ang pag-aaral ng pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan ay tumutulong sa atin na maunawaan kung paano ang isang pangyayari ay nagdudulot ng iba pang kaganapan. Isipin natin ang isang domino. Kapag itinulak mo ang isa, ang iba ay sunod-sunod na mahuhulog. Ganito rin ang kasaysayan. Isang kaganapan ang maaaring magdulot ng sunod-sunod na pagbabago sa mundo. Halimbawa, ang pag-imbento ng printing press ay nagdudulot ng mas mabilis na pagkalat ng kaalaman na nagbunsod ng mga revolusyon at pagbabago sa lipunan. Pangalawa naman ay ang mga tauhan sa kasaysayan. Kabilang dito ang mga mahahalagang personalidad,
leader at ordinaryong tao na nagkakaroon ng malaking bahagi sa pagbuo ng kasaysayan. Ang pag-aaral ng kanilang buhay at kontribusyon ay nagpapakita ng kanilang papel sa pagbuo ng kasalukuyang mundo. Hindi lang ang mga bayani at sikat na leader ang gumagawa ng kasaysayan. Kahit ang mga ordinaryong tao tulad ng mga manggagawa at magsasaka ay mahalaga. Halimbawa, sa EDSA People Power, hindi lang ang mga leader ang nagtagumpay, mga ordinaryong mamamayan din ang nagtutulungan para sa pagbabago. Pangatlo, mga ideya at paniniwala. Ang kasaysayan ay hindi lamang tungkol sa mga pangyayari, kundi pati na rin sa mga ideya, paniniwala at teorya na nag-impluwensya sa mga aksyon at desisyon ng tao. Halimbawa, ang mga ideya ng demokrasya, kapitalismo at komunismo ay may malalim na epekto sa pag-unlad ng lipunan. Ang mga ideya ay parang binhi na itinatanim. Kapag lumago, nagiging puno ng pagbabago. Halimbawa, ang ideya ng demokrasya ay nagbigay daan sa kalayaan ng mga bansa. Paano kaya nagbago ang mundo kung walang ganitong ideya? Kaya tayo magpatuloy. Pang-apat, kultura at sibilisasyon. Ang pag-aaral ng kasaysayan ay nagpapakita kung paano ang iba't ibang kultura at sibilisasyon ay umunlad, nagbago at naaapektuhan ng mga panlabas at panloob na salip. Kabilang dito ang sining, agham, relihiyon at pamahalaan. Ang bawat kultura ay may sariling kwento at yaman. Halimbawa, ang mga katutubong kultura ng Pilipinas ay nagpapakita ng kasaysayan ng ating mga ninuno. Paano natin ito maipagmamalaki at mapapangalagaan? Panglima, mga pangunahing kaganapan. Ang kasaysayan ay madalas na naglalaman ng mga pangunahing kaganapan tulad ng mga digmaan, revolusyon, at mga paggalaw na nagkakaroon ng malaking epekto sa lipunan. Halimbawa, ang Rebolusyong Industrial, ang unang digmaang pandaigdig at ang mga kilusang karapatang pantao ay ilan sa mga mahalagang pangyayari. Mahalaga ang mga digmaan at revolusyon sa kasaysayan dahil nagdudulot ito ng malaking pagbabago. Halimbawa, ang Rebolusyong Pilipino laban sa Espanya ay nagbibigay daan sa kalayaan ng Pilipinas. Pang-anim, mga kasaysayan ng bansa at mundo. Ang kasaysayan ng isang bansa ay nagsasalaysay ng mga kaganapan, kultura at pag-unlad na partikular sa bansang iyon. Ang kasaysayan ng mundo sa kabilang banda ay isang pangkalahatang pagtingin sa mga pangunahing kaganapan sa pag-unlad sa buong mundo. Kapag inaral natin ang kasaysayan ng ibang bansa, natututo din tayo kung paano magtulungan at magkaisa bilang iisang mundo. Halimbawa, ang mga pandaigdigang digmaan ay nagturo sa atin ng kahalagahan ng kapayapaan. Pang-pito, pagsusuri ng kasaysayan. Ang mga historiador at mga iskolar ay gumagamit ng iba't ibang mga metodolohiya upang suriin at interpretahin ang mga datos ng kasaysayan. Kabilang ang mga primaryang pinagkukunan tulad ng mga dokumento, liham at iba pang orihinal na materyales. At mga sekundaryang pinagkukunan, ito ay ang mga aklat, artikulo at iba pang interpretasyon. Ang kasaysayan ay parang isang puzzle. Bakit? Dahil kinakailangan ng tamang mga piraso, mga dokumento, litrato at iba pang ebidensya upang mabuo ang buong larawan. Ang trabaho ng mga historiador ay hanapin at pagsamahin ang mga piraso upang maunawaan ang buong kwento. Ngayon, dumapo naman tayo sa kahalagahan ng kasaysayan
pagkatuto mula sa nakaraan. Bakit nga ba mahalaga ang kasaysayan? Mahalaga ang kasaysayan dahil ito ay nagtuturo sa atin ng mga aral. Kung alam natin ang mga pagkakamali ng nakaraan, maiiwasan natin ito sa hinaharap. Tama ba? Ngayon, tayo ay magpatuloy. Una, pag-unawa sa kasalukuyan. Bakit kaya ganito ang mundo ngayon? Ang sagot ay nasa kasaysayan. Ang kasaysayan ay nagbibigay ng konteksto para sa mga kasalukuyang isyu at mga sitwasyon na nagpapaliwanag kung paano nabuo ang kasalukuyang estado ng lipunan. Pangalawa, pagpapanatili ng kultura at identidad. Ang kasaysayan ay nagbibigay ng konteksto para sa mga kasalukuyang isyu at mga sitwasyon na nagpapaliwanag kung paano nabuo ang kasalukuyang estado ng lipunan. Kaya't ating pakatandaan na ang pag-aaral ng kasaysayan ay isang mahalagang bahagi ng edukasyon at personal na pag-unlad dahil ito ay nagbibigay daan sa atin ng mas malalim na maunawaan ng ating sarili at ang ating lugar sa mundo. At huwag kalimutan na ang kasaysayan ang nagbibigay sa atin ng pagkakakilanlan bilang isang bayan. Kung wala ito, para tayong isang tao na walang alaala. Magandang hapon sa lahat. So ako ay natasa na discuss ang tungkol sa politika. So ang politika ay ang proseso ng paggawa ng mga desisyon na nagtatakda sa kung paano ang isang lipunan ay pamamahalaan at ayusin ang mga gawain nito. So alam naman natin na ang politika ang pinaka-kontrobersyal na nangyayari sa ating komunidad. At ito ang pinakamalaking event na ginagampanan lalo na kapag mag-elect na magiging leader o presidente ng ating bayan o ng ating bansa. At ito ang mga pangunahing aspeto ng politika. Una, ang gobyerno. Ang pamahalaan ay ang institusyon na nagmamahala sa paglikha at pagpapatupad ng mga batas at patakaran. So, ang gobyerno ay siya ang mga nagmamahala at nagpapalikha at papatupad ng mga patakaran sa ating lipunan. At ang pangalawa ay sistema ng politika. Ito ay isa na nito ang demokrasya. So, ang demokrasya ay isang sistema at kapangyarihan ay nasa kamay ng mga manggagawa. So, meaning, ang demokrasya ay, kagaya na nito ay ang ating bayan is a democratic country, which is the Philippines. So, ito ay isang democratic wherein na yung ang desisyon ay nasa tao o nasa taong bayan. At ang pangatlo ay pangunahing institusyon ng politika, parlamento or kongreso. Ang katawan ay gumagawa ng mga batas. At ang pangulo o punong ministro ay ang pinuno ng gobyerno na responsable sa pagpapatupad ng mga batas at pamamahala ng administrasyon. So, ang parlamento o ang kongreso ay ito yung mga nasa senado, like mga senator, ganyan. At yung pangulo is which is the president, or ang punong ministro. Yan yung mas higher pa sa gobyerno. And then, mga hukuman. Ang hukuman ay ang institusyon na nag-i-interpret ng mga batas at nag-aayos ng mga legal na nagulahan. So, alam na natin na kung ano yung hukuman. So, kung ano ang problema na inaayos nila sa legal na proseso. At ang pang-apat ay political na partido. Ang mga partido ay naglalaman ng mga plataforma. Political kung saan ang kapangyarihan ay nagmumula sa mamamayan. Pang-apat, political na partido. Ito ay ang mga partido na naglalaman ng mga plataforma na naglalaman ng kanilang mga panukala at patakaran. At ang panglima ay ang pagpili ng mga leader. Ang proseso ng halalan kung saan ang mga mamamayan ay bumuboto para sa kanilang mga leader at ginagawa. So, kagaya ng mga ginaganap sa atin
na pagganap ng politika ay ganun din na pagpili ng mga leader. At ang pangalan ay ang pang-ekonomiyang politika. So, ang mga paraan kung paano ang mga gobyerno ay namamahala sa ekonomiya, kasama na ang regulasyon ng negosyo, pangangalaga sa mga yaman at mga buwis. So, sila yung mga sa pang-ekonomiyang politika, sila yung may alam sa mga yaman at sa mga buwis ng ating bansa. At ang pang-pito ay ang relasyon ng bansa. Ang mga relasyon sa international tulad ng political kung saan ang kapangyarihan ay nagmumula sa mga mamayan. Una nito ang monarkiya. So, isang sistemang politikal na pinangungunuhan ng isang hari o reyna. So, ang example nito ng monarkiya ay ang England, which is yung leader nila ay isang hari at o reyna. At ang susunod ay ang republika. Isang sistemang politikal na kung saan ang estado ay pinamumunuan ng mga halal na leader at walang hari o reyna. So, kagaya ng republika ay ang ating republika ng Pilipinas. So, which is the Philippines is ang unang example nito, ang example sa republika. At ang pangatlo ay ang komunismo, ang isang ideolohiya na naglalayong itatag isang lipunan kung saan lahat ng ari-arian ay pagmamayari ng kolektibo o diplomatikong kasunduan at mga kasunduan sa kalakalan ay bahagi rin ng politika. At ang pangulo ay political na ideolohiya. So, ang mga sistematikong pananaw at teorya tungkol sa pinakamainam na paraan at pamamahala at organisasyon ng lipunan. So, mayroong kahalagahan ng mga politika. Una nito ang pag-aayos ng lipunan, pagpapasya sa patakaran at pangangalaga sa karagatan. Kaya una ang pag-aayos ng lipunan. So, ayon dito, ang politikal ay nagbibigay ng istruktura para sa pag-aayos ng lipunan at pagbuo ng mga batas na tumutulong sa pagpapanatili ng kaayusan ng katarungan. So, sa pag-aayos ng lipunan, ito yung mga tao na sila yung atasan na kung paano gawin o paano ang ayos ng ating lipunan o ano ba dapat ang ayos ng lipunan. So, ang susunod ay ang pagpapasya sa mga patakaran. Ito ay ang mga desisyon sa politika ay nagtatagda kung paano gagastusin ang mga yaman sa bansa at kung paano isusulong at ibang-ibang aspeto ng buhay ng mga mamamayan mula sa edukasyon hanggang sa kalusugan. So, sila yung nag-aano ng patakaran kung ano dapat ang gawin lalo na sa yaman ng ating bansa, sa edukasyon at sa kalusugan. At ang pangatlo ay ang pangangalaga sa karapatan. So, ang politika ay naglalayong protektahan ang mga karapatan ng mga mamamayan at tiyakin ng mga ito ay respetado at naipapalo. So, ang politika ay isang halagang bahagi ng buhay ng pampubliko na may malalim na epekto sa bawat aspeto ng lipunan at personal na buhay ng mga tao. So, alam naman natin kung ano ang naging epekto ng politika sa ating buhay. Ito ay merong negatibo at positibong epekto. Pero sa ating makikita sa ating lipunan, mas marami ang negative na epekto ng politika. Kaya ng korupsyon. Kaysa na even na dapat kung sino ang nahalal ay siya dapat ang mamumuno, ay siya pa yung unang gumagawa ng hindi kaaya-aya at walang karangalan na mga ginagawa. At ang eleksyon ay ang pangunahing paraan ng pagpili ng mga opisyal na namumuno sa gobyerno. Samantalang ang politika ay ang proseso ng pamamahala at paggawa ng mga eleksyon na naka-apekto sa bansa. So, ang eleksyon sa Pilipinas. So, dito naman tayo sa eleksyon ng Pilipinas. Ang una ay uri ng eleksyon, pambansang eleksyon. So, ang pambansang eleksyon ito ay naglalaman ng mga halalan para sa mga pambansang opisyal tulad ng Pangulo, Pangalawang Pangulo, at mga senador at mga kinatawan sa Kongreso. So, ito ang mga hired na mga namumuno sa ating bansa, which is ang opisina nila ay sa Malacanang Palace. At ang lokal na election is ito ay ang mga lokal na tulad ng gobernador, vice-gobernador, mayor, vice-mayor, at mga miyembro ng sangguniang panlalawigan, sangguniang bayan at sangguniang barangay. So, isa na rin ito ang mga gobyerno natin dito sa ating city. No, yung gobyerno, mayor, ganyan, mga opisyal sa barangay. Ganun ang sa local na election. At ang pangalawa ay ang ahensya ng election. Commission ng elections, which is COMELEC. Ang COMELEC ay ang responsable sa pagpaparehistro ng mga botante, pagpapaayos ng mga halalan at pagtiyak ng kaligtasan ng proseso ng
pagbuto. So, alam naman natin na ang COMELEC ay siya yung nag-aayos ng mga kung ano ang yung needs natin, no? Lalo na sa politika. So, dito tayo nagpare-rehestro ng ating mga kuan para tayo ay makapagboto sa kung sino ang gusto nating maging presidente or maging gobyerno ng ating bansa. So, ang pangatlo ay ang pagboto. Ang pagboto sa Pilipinas ay karaniwang isinasagwa tuwing na 5 taon para sa pambansang halalan at tuwing 3 taon para sa lokal na halalan. So, ito yung, ang pagboto ay ang proseso kung saan na yung mga tao ay pipili na kung sino ang gusto nilang i-ano sa Kongreso or kung sino ang dapat na maging presidente o maging gobyerno ng isang republika. So, ang pangatlo ay ang pagboto. Ang pagboto sa Pilipinas ay karaniwang isinasagwa tuwing na 5 taon para sa pambansang halalan at tuwing 3 taon para sa lokal na halalan. So, ito yung, ang pagboto ay ang proseso kung saan na yung mga tao ay pipili na kung sino ang gusto nilang i-ano sa Kongreso or kung sino ang dapat na maging presidente o maging gobyerno ng isang republika. So, ang pangatlo ay electoral system. So, una nito ang first past the post. So, first past the post ay ang sistema kung saan ang kandidato na may pinakamaraming boto ang mananalo sa isang particular na posisyon. Halimbawa, ito ang sistema sa mga halalan para sa mga miyembro ng Kamara ng mga kinatawag. So, ang first past the post is ito yung kung sino ang pinakamas malaki ang boto, siya yung magiging leader ng isang lipunan o ng isang komunidad o ng isang bansa. At ang proportional representation ay ang sistema kung saan ang mga partido ay binibigyan ng upuan sa Kongreso bagay sa porsyento ng mga boto na nakuha nila. Ang sistema na ito ay ginagamit sa halalan ng Senado. So ito namang proportional representation ay kasagaran na ginagawa ito sa mga Senado or sa mga ihahalal na mga senador. So, ang politika sa Pilipinas na muna ay sistemang politika sa Republikang Presidential. So, ang Republikang Presidential ang Pilipinas ay isang republika na may sistemang presidential. Ang Pangulo ang pinakamataas na pinuno sa bansa at nagtataguyod sa parehong ehekutibo at pampalahatang administrasyon. Ang Pangulo ay direktang nahalal ng mga mamamayan at may 5 taong termino. So sa atin, sa Pilipinas, alam natin kung ano ang patakaran kung magiging presidente ka ng Pilipinas. So ay may 5 taong sa 5 taong termino ka kapag ikaw ay nahalal bilang presidente ng Pilipinas. So ang pangalawa ay ang mga sangay ng gobyerno, which is ehekutibo, lehislatura at judikatura. So ang ehekutibo ay ang pinamumunuan ng Pangulo kasama ang mga kanyang gabinete. Ang ehekutibo ay nagpapatupad sa araw-araw na operasyon ng gobyerno. At ang lehislatura ay ang binubuo ng 2 kapulungan ng Senado ng kapulungan ng mga kinatawan. Ang Senado ay binubuo ng 24 na mga senador. Ang samantalang ang kapulungan, ang kinatawan ay binubuo ng kinatawan mula sa iba't ibang distrito at sektor. At habang naman sa judikatura ay ang pinakamataas na hukuman ng bansa ay ang Korte Suprema na may tungkulin na i-interpret ang batas at pag-ayos ng mga ligang kasunduan. At ang pangatlo ay ang politikal na partido. Ang politikal na partido sa Pilipinas ay ng Partido Liberal, Partido Demokratiko, Pilipinong Lakas ng Bayan, which is PLABAN, at Nationalist People's Coalition, which is NPC. So ito yung mga partido, yung mga party list ng ating bansa, no? Kagaya ng mga sa mga nagdaraang mga pagboto, no? Merong may encounter natin itong ganitong mga party list sa halalan o sa pagboto. At ang pag-apat ay ang political na issue, which is korupsyon, kahirapan, edukasyon, kalusugan at seguridad. So alam na natin na ito ang pinaka na mga
issue sa ating bansa. Ito ang mas nag-highlight sa politika, which is dapat ang pagtulong or ang pagkaroon ng seguridad ng mga tao. Pero sa ating bansa is marami ang issue ng politika, gaya ng korupsyon. Isa na yan ang korupsyon ng Pilipinas. Alam naman natin na kung sino ang nagiging presidente or naging leader ng ating bansa ay hindi talaga mawala ang korupsyon. At dahil sa korupsyon, merong kahirapan at saka nagkulang din sa edukasyon dahil nga sa korupsyon at kalusugan at seguridad. So, in conclusion, ang politika ay isa sa pinakamalaking event ng ating bansa. At kaya nga, kung sabi nga nila, kung tayo ay buboto ng isang leader or isang presidente na magiging leader ng ating bansa, ay dapat tayong bumoto na practical at saka yung magiging mindful tayo kung ano ang dapat natin or kung sino ang dapat natin iboto. Dahil nakasalalay sa isang leader o nakasalalay sa isang presidente kung ano ang magiging future or magiging future ng isang bansa or ano ang mangyayari sa isang bansa sa darating na mga panahon. Yun ang po. Maraming salamat.